Basahin nga po natin yung theme for this Sunday. Loving the Light. Yan. Actually, yung teksto natin, parang ito yung applicable noong last Sunday. Yung I raise I raise him up, sabi niya. Yung teksto natin ay napaka-familiar. Lahat tayo nakakapag-memorize nito. Yung John 3:16. Grade 3 pa lang, grade 2 pa lang yata ako, memorize ko na to eh. Ito rin po yung isang tinatawag nilang the heart of the Bible. Yung for God so loved the world. Yan. Naging controversial po ito dahil if God loves the world, why God allows some countries suffering from war and famine. By the way po, congratulate natin yung ating mga OFW na nandun sa Ontario, Canada na nagtutupad. Nung unang mapanood ko po ito, sabi ko, nakarating pala yung tupad sa Canada. Hindi po, pampa good vibes lang po nila. Yung kung bakit ko po nabanggit yan ay napakalaki kasi napakalaki ng lawak ng pagmamahal ng Diyos, hindi lang sa Pilipinas, maging sa mga nagtutupad sa Canada. Nag-aalis sila ng snow, pero ang uniforme nila tupad. May nakita pa nga ako red at saka white eh, yung uniforme niya. Siguro pinadala yun. Mga balet, alam ko mga balete pa iba ron eh. So yung pong loving the light na teksto natin, alam naman natin na mahal tayo ng Diyos eh, di ba? Sino pong hindi nakakaalam na hindi siya mahal ng Diyos? Meron bang dito na hindi niya alam na mahal siya ng Diyos? Pag hindi niyo po alam, sabihin niyo sa katabi niyo, mahal ka ng Diyos. Alam niyo kung bakit ka mahal ng Diyos? Kasi bumabangon ka pa eh. Meron ka pang nilalanghap na hangin. Yung araw na kanina ay medyo maganda pa sa balat. Pero pag uwi ninyo, masakit na. At isa pang bagay, lagi kayong iniingatan ng Diyos sa bawat lakad ng inyong buhay. Kahit matraffic lang. Itong pagmamahal ng Diyos ay hindi siya parang seasonal lang, di katulad ng Valentine. Yung iba nga, pag Valentine lang nai-in love eh. Kasi may pare-regalo-regalo pang inaantay. Pero yung sweldo at saka yung mga kita, hindi nila na-appreciate. Di ba? Yung tipong, when we see love, napakalaki ng definition. Sabi nga ng isang awit, love is a many splendor thing. Paano ba kinakanta yon? Love is a many splendor thing. Love din po ay napaka multifaceted. Isabihin, marami siyang mukha o marami siyang definition in terms of being love. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay yung isang uri ng pag-ibig ng Diyos. Isang uri. Ang pag-ibig ng Diyos. Ayan. Ano yung pag-ibig ng Diyos? It's the agape love. Alam niyo yung agape, di ba? Ito yung tinatawag na unconditional love. Yung pagka sinasabi mong, I love you in spite of. Yung mahal kita kahit, ganun, kahit na hindi ka kaibig-ibig, kahit na ano pang mga bagay na mapupuna, ang pagmamahal, hindi mo siya maka-question. Kasi, nagde-develop ito mula dun sa personal na pagtrato mo sa tao. Kaninang nalingat po ko, siguro mga around 5 na yon, nakapanood ako ng isang video ng isang concerned citizen sa Manila. Nakita niya nakahiga yung mga badyaw sa kalsada, doon na sila natutulog. Ang mga bata walang damit. Badyaw eh.
Tapos yung wala silang kumot, ang sapin nila karton. Doon sa video, bagamat intentional yung kaniyang pag-video, nagdadala siya ng kumot. Ginising niya yung nanay, sabi niya, ba't hinahayaan yung walang kumot yung mga anak niya? Mga badyaw, siyempre, mahirap naman kung namamalimos ka tapos naka-comporter ka, di ba? Siyempre, talagang ganon na wala silang gamit. Pero binigyan sila ng kumot at the same time binigyan sila ng almusal. That is one way of loving our neighbor. 'Di ba sa greatest commandment, meron tayong dalawang great things in our being disciple, yung Great Commandment tsaka yung Great Commission. Yung Great Commission is go ye into all nation. Yung Great Commandment is love God and love our neighbor. So, kasama yun sa mga tinatawag nating great things in our mission as ministers of God. So, sa loving our neighbor, doon napapasok yung pagpapatawad, yung pagtulong sa kapwa, yung pagbibigay ng malasakit, ganon. So, loving our neighbor, gaya ng Good Samaritan. And then yung loving God, yung pagmamahal natin sa Diyos, yun yung pagsamba, paglilingkod, at pagkakaloob ng ating sarili sa Panginoon. So, marami po siyang aspect in terms of loving. Pero, ano po ba yung pagmamahal ng Diyos sa atin? Paano ba natin na-appreciate yung pagmamahal ng Diyos? Dito sa teksto, sabi niya, kung paanong itinaas ni Moses yung ahas na tanso sa ilang, kung natandaan ninyo, nagrereklamo ang mga Israelita sa sobrang dami na nilang mga puro complain, siguro nainis na rin si Lord, nagpadala siya ng tropa ng mga ahas. At bawat matuklaw ay suddenly namamatay. Kaya nung nag-appeal sila kay Moses, sabi niya, hilingin mo sa Diyos na wag na kaming mamatay sa tuklaw ng ahas, alisin na itong mga ahas na to. Inutusan siya ng Panginoon gumawa ng tansong ahas. At yun ang inilagay sa tikil. Pagkatapos lahat ng titingin doon, kahit matuklaw ng ahas ay hindi mamamatay. So, doon, siguro yun yung naging simbolo ng medicine. Pero iba yung meaning sa medicine eh. Ang atin sa biblical, ito yung tansong ahas na tinaas ni Moses, lahat ng titingin doon ay hindi mamamatay. Gayun lang sabi ni John, sabi niya, kung paanong itinaas ni Moses ang tansong ahas sa ilang, ay gayon din naman dapat itaas ang anak ng tao upang ang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak o mamatay. To raise him up, kaya nga sabi ko sa inyo, mas bagay ito last week eh. To raise him up. Yung ano po yung epekto nung tansong ahas sa personal na buhay ng mga tao. Kung tutuusin, hindi naman nila hinawakan. Natuklaw ka ng ahas, venomous. O kinagat ka ng aso, gano'n. Wala naman silang touching action. Basta sabi nga, tumingin ka lang. Tumingin lang sila sa tansong ahas, hindi na sila mamamatay. Ano po yung magic na meron nito? Ano yung meron yung bagay na yon? Bakit merong reaction sa kanilang katawan na hindi aapekto ang venom? Nung unang, siguro ang mga Israelita, maniniwala sila sa tinatawag na mga miracles, yung mga extra event doon sa buhay nila. Imagine, nahati ang dagat, pinukpok yung bato, bumukal ang tubig, bumaba ang mga pugo, bumaba ang mana, yung tinapay. Tapos eto, yung mga ahas, naglabasan, kinagat sila, may mga namatay, titingin ka lang, hindi ka mamamatay. Hindi po ito isang ordinary event. Hindi sila sinaksakan ng mga anti-venom. Lalong hindi sila nilagyan ng mga kung ano-anong mga dahon. But you will look up at the silver serpent, hindi ka mamamatay. This is something
extraordinary. Kaya kapag pag-aaralan mo, hindi siya parang magic lang. May something that is present dun sa kaugnayan ng tansong ahas hanggang dun sa taong titingin. Actually, nung tumagal-tagal yon, nakalimutan yata ni Moses na alisin yung tinaas niyang ahas. Sinamba na ngayon ng mga Israelita. Nakalimutan niya na sinasamba na pala pati yung ahas. Pero ano yung connection ng silver serpent dun sa mga taong natuklaw ng ahas? Ito pala ay tungkol sa pagdating ng isang tagapagligtas. Si Jesus, hindi naman siya ahas. Pero siya yung kalaban ng ahas. Sa Genesis pa lang ay inulaan na ng Panginoon. Si Lord na yung una nagsabi. Sabi niya doon sa ahas na nagtukso kay Eva, sabi niya, ikaw, amin niya, parurusahan ka, gagapang ka sa lupa. Ang binhi niya at ang binhi mo ay maglalaban. Tutuklawin niya ang iyong buntot, sabi niya. Si Jesus po ang naging antidote, anti-venom ng lahat ng taong natuklaw ng unang kamandag ng ahas. Ang kanyang kamandag ay yung kasalanan. Natuklaw si Eva, women's man, natuklaw si Eva ng kagandahan ng puno, yung bunga, at ito ay kinain niya, sinama niya yung kanyang asawa. Lumaganap yung kamandag ng kasalanan sa buhay ng tao nung unang panahon, at ito ay naging isang mitsa ng kamatayan. Yung kamandag kasi, maliit lang yung pagkaalam ko tungkol sa venom, pinapatay niya yung mga cells natin, yung tinatawag na cells sa katawan, yung mga antibodies natin, para kapag namatay siya, hindi na siya makapagpasok, pinamamanhid hanggang makarating siya sa mga ugat natin, sa mga cells natin, at doon nagkakaroon ng reaction from the body. So si Kristo po, nung mamatay siya sa krus, itinaas din po siya. Siya'y ipinako sa krus. He was crucified on the cross like the serpent, silver serpent, yung tansong ahas, na tinaas din ni Moses, si Jesus mismo ay tinaas sa krus. Yung sa napako, ang sino mang titingin sa kanya, sasampalataya sa kanya, ay hindi mamamatay. The same way ng parallel na idea na ang lahat ng taong nagkasala ay parang tinaklaw din ng ahas. Naniwala si Eva at si Adan sa sinabi nung serpent doon sa Genesis na hindi mamamatay ang tao. Tingnan niyo yung kasinungalingan nun. Sabi ng Panginoon kay Eva at Adan, kay Adan niya sinabi, kapag kinain ninyo yung bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama, kayo'y tiyak na mamamatay. Sabi ng ahas, hindi totoo yun. Tapos sabi naman ng babae, mukha nga. Sinubukan niyang kainin. Kinain niya. Sabi niya, hindi naman ako namatay. Totoo nga naman di sila namatay nung oras na yon. Pero inabot po sila ng 750 years before they died. Ang pinakadulot-dulo nun, kahit tumagal pa yung buhay nila, they die. Namatay sila. Kaya lang, nung panahon na yon, mahaba ang buhay. Kasi walang anumang, ano yung tawag doon? Yung mga sakit sa katawan. Kasi kumakain na sila ng lupa eh. Nung una, wala pang pagkain sa lupa. Yung tinatanim sa lupa na dati very natural lahat. Sabi ng Panginoon kay Adan, kumuha kayo ng mga bunga, kainin ninyo. Pagpatay kayo ng hayop, kumuha kayo ng isda sa dagat, kumuha kayo ng mga ibon na lumilipad, very natural. Wala pang masyadong chemical. Kaso, nung dumagdag yung tao, siyempre nagkakaroon ng polusyon. Nagkakaroon na ngayon ng mga contamination ng water. Instead na
apat na agos ng tubig lang yung umaagos doon, baka gumawa sila ng irrigations. Di ba? Nung pinalayas na sila sa Eden, sabi ng Panginoon kay Adan, ang kakainin mo ay manggagaling sa tinanim mo at tinik ang aanihin mo, sabi niya. Pagpapawisan mo kung ano man ang kakainin mo. So dumating na yung panahon na nag-farming na si Cain. Tama ba? Nag-farming na si Cain at si Abel ang naging shepherd. So dumating na sila sa puntong parang that the earth was contaminated with any diseases. Nagkaroon na ng maraming mga karamdaman. Kaya umiiksi na ngayon ang buhay ng tao. Ano sabi ni Solomon? Dati, ang buhay ng tao, maabot ng mahigit 500, 600. Ngayon, sabi niya, 70 na lang. Tapos, kung malakas, 80 na lang. Kapag ka sumobra sa 80, centenarian ka na, mayroon ka ng benefits. Madalang na lang kasi yon. Yung tipong makita nyo, kailangang itaas ang anak ng tao para ang lahat ng sa kanya ay sasampalataya ay hindi mamatay. Ito na naman po yung tanong. Ano naman ang kaugnayan ni Jesus? Nandun siya sa krus na nakapako siya, tapos titingin ka at sasampalataya ka. Di mo naman siya hinawakan. Sabi nga ni kapatid na Rolando nung Bible study namin sabi niya, mapalad ang mga hindi nakakita sa Panginoon, ngunit sumampalataya kaysa sa mga tao na nasa panahon nila, nakita nila, nakausap nila, hindi sila naniwala. Diba nasa Bible din naman po yun. Yung tayo, hindi natin nakita personally si Lord. Hindi natin nahawakan. Pero pag sumampalataya tayo, hindi tayo mamamatay. Ano yung connection nun? Ganon katindi yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi mo man siya nahawakan, hindi mo man siya nakita ng personal, pero pag nalaman mo na ang pagmamahal ng Diyos ay ganyan na lamang, magkakaroon ka ngayon ng pananampalataya, magkakaroon ka ng paniniwala at pag-asa sapagkat meron totoong Diyos na nagmamahal sa atin. Most teenagers, akala nila kapag hindi sila pinaasikaso o pinakausap ng kanilang magulang, hindi sila mahal. Ewan ko lang kung tama yung aking perception sa mga bata, ang mga kabataan. Akala nila dahil pinapagalitan sila ng Panginoon, ng kanilang magulang, ay hindi sila mahal. Ang totoo nun, hindi ka man niya nakakausap lagi-lagi, hindi ka niya ni-advise lagi-lagi, pero yung ginagawa niyang pagtatrabaho, pagsisikap, pagtitiis, para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Hindi po pa ganyan ang ginagawa niyo, mga magulang. Yung iba dyan, nag-abroad pa para lang may mapadala at mapaaral ang inyong mga anak. Yung iba nga dyan, tinitiis yung init ng araw para lang makapagbungkal, makapagtanim, alagaan ng mga baka, kahit na yung baka lumalayas-layas din. Kasi nga gusto nating ibigay yung kailangan ng anak natin. The same with the love of God. Imagine, tuloy-tuloy tayo nagkakasala, tuloy-tuloy tayo gumalabag sa kalooban ng Diyos. Ang totoo nun, hindi siya tumitigil na minamahal ka niya. Kaya nga sabi ni David, ang pag-ibig ng Diyos hindi kumukupas at nananatili magpakailanman. Minsan, nagsisharing kami ng mga pastor at diakonesa, nabanggit ni Deaconess Noribel ito, yung salitang tapat daw, di ba parang pag binaligtad mo, tapat pa rin. Pag tinaas mo, tapat pa rin. Pag binaligtad mo, tapat pa rin. Ganyan si Lord. Kahit saan mo siya dalhin, kahit saan ka mapunta, hindi siya nagbabago. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kahit nagkasala ka, bumalik, naghingi ka ng tawad sa Panginoon, hindi nagbabago yung pagmamahal niya. Kaya nga yung prodigal son, pag uwi niya sa kanyang tatay, niyakap niya Tapos sinawag yung mga alipin, ali kayo. Bigyan niyo siya ng sandalyas, bigyan niyo siya ng robe, ibalik niyo yung singsing sa kanya. Kasi yung anak kong ito ay nawala at nasumpungan, namatay at muling nabuhay. Ganun ang pagmamahal ng Diyos, walang nagbabago. Kaya kahit na nagkakasala tayo, kahit na meron tayong mga pagkakamali at pagkukulang, yung pag-ibig ng Diyos, nandyan lagi yan. Minsan nga, pag nalulungkot ka, umiiyak ka, akala mo walang nakayakap sa'yo? Meron. Hawak-hawak ng Panginoon ang buhay mo.
Sasabi niya sa'yo, anak, nandito lang ako. Magsabi ka lang. Alam niyo, sa counseling, mahalaga po yung nailalabas natin yung ano yung nasa loob natin. Kaya kung minsan napakaganda yung meron kang ang tawag sa English doon ay kino-confide. Maganda nga sana ko ang masasabihan mo yung asawa mo yung partner mo. Kaso ang reklamo ng mga magpartner, nagsasalita pa lang, "Wag tumigil ka." Gumisan marunong din tayong makinig. Baka mamaya naglalabas lang yan ng sama ng loob dahil hindi siya nanalo sa parapol ni Kapitan. Baka naman nagsasabi lang siya kasi bumagsak sa exam. Ang anak mo nagsasabi sa iyo na hindi ako pumasa, 1 out of 112 lang ako. Hayaan mo lang siya magsalita, makinig ka lang. Alam nyo, ang kagandahan kasi ng ginawa ng Diyos, hindi tayo binigyan ng tengang mayroong saraduhan. Laging open. Imagine kung meron tayong tenga, tapos meron siyang close open. Hindi katulad ng palad. Binigyan tayo ng Diyos ng tenga to listen to others. Pero wag naman kayo makinig ng kung ano-ano mamaya chismisan lang sa barangay. Pakinggan ninyo kung ano yung makakatulong sa kapwa. Halimbawa, yung anak mo, malungkot siya. Anak, bakit malungkot ka? Kasi ganito. Pakinggan mo lang. Huwag ka munang mag-react. Pagkatapos siya magsalita, tatanungin ka niya, ano masasabi mo? O, di magsalita ka na. Hindi yung nagsasalita pa lang, sinasabayan mo na, ay, hindi ganyan. Talagang mayroong tinatawag na spark, magko-conflict. Si Lord, kapag nagpe-pray tayo, He is silent. Imagine kung narinig natin ang boses ng Diyos at nagpe-pray ka, Lord, alam ko na yung bibingin mo. Alam ko na yung sasabihin mo. Di ba? Lord, kailangan ko po ng pagkain. Alam ko na yan, nandun na nasa lamesa na, niluto na ng nanay mo. Di ba? Kung narinig lang natin ang boses ng Diyos sa bawat araw ng panalangin natin, malagay ko, titigil kayong manalangin. Hindi yan ang gusto ko. Magkamatigas ang ulo. Kapilit, kakulit mo. Mabarog ka na ako. Kaya kung minsan ng Diyos, pag mag-pray tayo, napakatahimik niya. Alam niyo kung bakit? Nakikinig siya. Kailangan din naman, pag nag-pray din naman tayo, after we pray, manahimik naman tayo. Tayo naman ang makinig. Katulad ng ginawa ng isang propeta, pinakinggan niya ang tinig ng Diyos, but he listens carefully. He heard the voice of God in a tiny, small voice. Minsan ang Panginoon di sa sumisigaw. Hindi katulad ng mga Koreano, kailangan pa nila kausapin ng Diyos, sigaw! Narinig yun na mag-pray mga Koreano? Kala mo nag-aaway. Pero meron silang prayer mountain. Sa atin, meron tayong quiet time. Pag pupunta tayo sa kwarto, sabi ng Panginoon, pumasok kayo sa kwarto ninyo, sara niyo yung pinto, at manalangin kayo, ikaw at ang Ama ang nakakaalam. Minsan kailangan natin ng quiet time. Listen to the voice of God. Because God loves you. Gusto niyang maging komportable ka sa Kanya. Gusto niyang maging panatag ka sa Kanya. At ayaw niyang mapahamak ka. Anong sabi sa Bible? Hindi hinahatulan ang mga sumasampalataya sa Kanya. Ayaw niyang mapahamak tayo. Ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Ayaw niya tayong mawala sa Kanyang pagmamahal. Sa totoo lang, yung mga Israelita, kung tutuusin, wala na po dapat yan sa mundo. Wala na yan mga yan. May pumasok na Persian, Babylonian, Assyrian, mga empire, nilusob, pinagdurog yung kanilang city, yung templo, dinurog din, hanggang panahon ng Romans. Pero buhay yung kanilang lahi. Bakit? Kasi yung grace of God. Kung titingnan natin, napakahirap unawain, bakit tayong mga Pilipino, ang pinag-aaralan natin kasaysayan ng Israel. Bakit hindi natin pag-aaralan yung kasaysayan ng Pilipinas? Pilipino tayo Pero kasi nagkataon na ang ginamit ng Diyos na bayan o ang kanyang piniling lahi ay galing kay Abraham. Kailan po nagsimula yung nation? Hindi po ba kay Abraham? O, napa-question ko ito.
Ang nanalo lang po doon, dalawa rin. Sino yung lahi ng Arabic na pinagmulan? Ismael, kapatid ni Isaac. Bakit sa kanya nagmula yon? Dati ang magiging lahi lang yung anak ni Abraham. Tama naman eh. Anak din po ni Abraham di Ismael. Kay Agar nga lang. Pero hindi pinitulutan ng Diyos na hindi rin pagpalain ang lahi ni Ismael kay Agar. Arab countries came from Ismael. And sino ba mayaman na bansa ngayon? Hindi ba ng mga Arabo? Mga Arab-speaking countries? Sa Pilipinas nga, dami Arab-speaking people. Andiyan sila sa Tanyedo ngayon. Marunong sa Arabic yung mga yan. Kasi yung Quran nila, galing sa Arabic. Si tatay ko, bago siya namatay, ang galing niya mag-Arabo. Bakit? 37 years sa Saudi eh. Kaya tayong mga Pilipino, bakit natin pinag-aaral ng Israel? Dahil ito yung bansang ginawa niyang halimbawa ng Diyos na nagmamahal sa isang bansa. Pinapakita lamang ng Panginoon na hindi lang siya nagmamahal ng individual, hindi siya nagmamahal ng isang pamilya lang, but He loves the whole world. He loves the whole world. Kaso, hindi lahat ng bansa ay sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga, doon sa John 16 pagka memorize nyo to, sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano yung ginamit doon? Whosoever. Sa Tagalog, sino mang sumampalataya. So, kahit na mahal niya ang buong mundo, kailangan pa rin namang ang tao ay sumampalataya, maniwala, maglingkod at sumunod sa Panginoon. Israel, yung mga ninuno nila mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, hanggang sa kanyang mga generation to generation, even though they are sinning, kahit sila ay nagkakamali, nag-rebel against God, against the will of God, pero marami pa rin sa kanila ang naniniwala sa Diyos. Naalala niyo yung conversation between Abraham at saka yung anghel? Sabi ni Abraham, Panginoon, paano kung meron pong 20 sumasampalataya sa Sodoma, gugunawin niyo po ba? Ano sabi ng angel? Dahil sa 20 na yon, hindi tutuloy. Paano kung 10? Dahil sa 10 na yon, hindi ko gugunawin. Paano kung ilan na lang natira? 5. 5 o 6. Sabi niya, paano kung 5 po yung sumasampalataya na lang? Hindi ko pa rin gugunawin. Pero binilang ng anghel, si Lot, asawa niya, daka yung 2 anak niya, kulang ng isa. Alam niyo sino yung isa? Kayo po yun. Kasi pag nandun tayo doon sa 5 na yon, na hindi, na sumasampalataya sa Panginoon, hindi niya sisirain yung isang lugar. Ganon niyang pinapahalagahan ang kanyang mga anak na nandoon. Kaya tingnan ninyo, nung kulang na din sila doon sa value na pinakita ni Abraham, pinaalis na lang sila doon. Umalis na lang kayo rito. Ayoko kayong madamay. Kaso, babae na naman po, lumingon, naging haliging asin. Naging iodized. Kaya kuminsan tayo, huwag niyong sabing sa isang community, sa isang tahanan, ikaw lang ang Metodista. Huwag mong sabing ikaw lang. Alam mo ba na ikaw ang nagdadala ng blessing sa pamilya mo? Huwag niyong sabihin na itong barangay na to, kayo lang ang Metodista. Ang totoo niyan, dahil nandito kayo, binibless ng Diyos yung lugar na to. Amen? Huwag mo sabihin, ikaw lang ang Metodista sa eskwelahan mo, sa loob ng classroom mo, ikaw lang ang Kristiyano. Ang totoo nun, binibless ng Panginoon yung mga kaklase mo dahil sa iyo. Pero kapag nagalit ang Diyos, hindi kanya idadamay. Bibigyan kanya ng protection. Meron talagang panahon na kailangan nating intindihan, mahal ng Diyos ang lahat ng tao, pero hindi naman pwedeng konsentihin ng lahat ng bagay. Meron talagang panahon na ang Diyos, kahit ay Diyos ng pag-ibig, siya pa rin ay Diyos ng hustisya. God is a God of justice. Ipapairal pa rin niya, ako ang Diyos.
Di ba nung nalanta yung sinisilungan ni Jonas, nagalit si Jonas, sabi niya, bakit naman pinayagan ninyo yung uod na yung kagatin niya yung puno? Ito, nawala tuloy yung aking silong. Ano sabi ng Diyos? Bakit ikaw ba nagtanim yan? Ikaw ba nagpatubo? Wala ba akong karapatan na kunin yan? The same with God. God is a God of justice. Siya ang may otoridad sa buhay natin. Wala tayong pwedeng maging parang tanggihan o anumang bagay. Hayaan natin si Lord sa buhay natin. Loving God, love our God because He first loved us. Kapatid, kung sakali hindi mo pa naramdaman yung pag-ibig ng Diyos, pwede kang pumasok sa kwarto mo, magbulay-bulay ka, umawit ka ng papuri sa Panginoon, wag ka lang makopyright, mag-meditate ka, tapos sabihin mo, Lord, gusto ko pong maranasan ka. Merong kanta yan kung ika'y maranasan. Alam niyo, sino dito yung mahilig sumabay sa mga praise and worship song? Mga praise songs. Kapag kinakanta ninyo, di kayo naluluha. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Lalo na kung maganda yung boses na kamukha ko, no? Tapos yung, wag mo sanang isipin. Di pa ako nag-solo rito baka mapasubo ako Yung kapag alam mo, ito ang dapat ini-invest ninyo sa inyong mga cellphone. Lagyan nyo download kayo ng mga praise song. Mag-download kayo kaysa kung ano mga video ng kung ano mga reels dyan at saka lagyan nyo ng mga video na mga worship songs. Pagkatapos, pag medyo malungkot ako wala akong pera. Papatugtog nga ako. Yan, patugtogan nyo. After na nyong tumugtog yun at nakisabay kayo, mamaya-maya lang may pera na kayo. Oo, kasi may maaawa sa inyo. Alam niyo kung bakit? Nakakadagdag ng spiritual upliftment when you sing praise songs. Pag natatakot kayo, nung bata ako, pag sabi nila, may multo doon sa dadaanan mong ganyan. Mayroong mga mumu. Ang ginagawa ko noon, dahil bata pa ako, meron na kami mga kanta-kanta sa church. Kakanta ako, lalakasan ko pa habang malapit na ako doon. Mga kwentong multo-multuan noon Kasi produkto ko ng gabi ng lagim Yung pagka natatakot ako, ninenervous ako, I sing songs. I praise the Lord. Kaya parang unti-unti nawala sa akin yung fear, yung takot, at nanatili sa akin yung pananampalataya. Kapag hindi mo maramdaman yung pag-ibig ng Diyos, try to sing praise songs. O kaya kung hindi mo ma-download, wala kang magandang cellphone, hanapin mo lang yung mga singer dito, tapos pakantahin mo sa harapan mo. Kantahan mo nga ako ng praise song. Ganun. So, alam niyo po, pag maglalaba kayo, dati kasi yung merong transistor yan pag may maglalaba, tapos ang drama doon, ako yung pinito, gano'n, Di ba, nagdadrama sa mga balon? Ang gawin nyo ngayon, humili kayo ng maliit na transistor, DCAS lang. DCAS lang. 702, DCAS. Kahit maghapon hanggang gabi ka pa kayo makinig, hindi kayo mauubusan ng mga magagandang bagay. Kasi ang 702 DCAS, meron siyang balita, pero pinapagaan nila yung balita. Hindi katulad ng GMA, ng Channel 5, ng Channel 13. Bagay, wala ng 13 ngayon. 5 at saka 13 magkasama na. So, puro mga balitang mabibigat. Masakit, ganon. Pero pagka DCS na siya, sabihin ko sa inyo, gagaan ng buhay ninyo. Yung problema nyo na kasing laki ng bundok, gagawin nilang patag. Bakit? Natambakan na po. Yung bawat balita nila may kasamang verse ng Bible at may prayer pa. Yun yung ginagamit ko po na paraan para malip natin tayo sa mga maraming pagsubok. Kaya mga kapatid, madaman nyo sana ang patuloy na pagmamahal ng Diyos at patuloy tayong sumampalataya sa Diyos. Kung meron mang bagay na darating sa buhay natin, lagi nating alalahanin ito. Hindi tayo nawawaglit sa kanyang paningin, ang pag-ibig niya ay wagas, at ito'y magpakailan paman.
Nawa patuloy na yung maranasan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Let us pray.